All the good ones are taken. At kaya raw may mga kabit ay dahil ang hinahanap nilang tao ay nauna nang angkinin ng iba. Yung mga tao kasi na husband o wife material ay nauuna nang nakatali sa iba. Ikaw, payag ka bang maging pangalawa sa puso ng taong mahal mo kahit na nakatali na siya? Dear Mama Mia, gusto ko sanang magpakilala. Ako si Tina, 26 years old at isang PR practitioner mula sa Maykayang Pamilya. 2 years na kaming may relasyon ni Chris. Nagkakilala kami nung first time kong mag-attend ng Sunday service sa church niya. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay activated na kaagad ang kalandian ko. Ang yummy kasi niya. Pero syempre, hindi ako pwedeng magpa-obvious. Pa-demure ang lola niyo. Nagsimula ang pagkakaibigan namin nung minsan niya akong inimbita sa prayer meeting. Total ay along the way naman ako sa rota niya, hatid sundo niya ako palagi. Nagsimula akong mag-attend ng mga Bible study kada linggo. Walang mintisyon, dahil andun din si Chris. Hindi ko na namalayan, Mama Mia, na sa sobrang dalas na magkasama kaming dalawa, ay nahulog na pala ang loob namin para sa isa't isa. Sino ba namang hindi mai-in-love kay Chris? Bukod sa gwapo siya, ay napakabait at napakamaalaga pa niya, Mama Mia. Match made in heaven na sana. Eto kami ni Chris, 2 taong nagmamahalan at magdadalawang taon na ring nag-iibigan. Kaso nga lang, Mama Mia, kung mamalasin ka nga naman, all the good ones are taken, sabi nga nila. Oo, taken na si Chris. May pamilya na siya at may mga anak na. Pero pinatulan ko pa rin siya, Mama Mia, kahit meron na siyang asawa at mga anak. Mali sa mata ng karamihan, pero Mama Mia, mahal ko si Chris. Mahal na mahal ko siya. Kahit may sabit siya, kahit malabo ang tsansang magkaroon kami ng happily ever after, ay isiniksik ko pa rin ang sarili ko sa buhay niya. Para makasama siya kahit na ako ang kanyang itinatago. Ayos lang yun. Kahit mga nakaw lang ang mga sandaling aming pinagsasaluhan ay okay lang. Tinanggap ko, Mama Mia. Ang importante naman ay makasama ko siya. Ang importante ay may mga sandaling nararamdaman kong akin siya kahit pansamantala lang. Pero umaabot rin pala sa punto, Mama Mia, na hindi na nagiging sapat ang mga nakaw naming pagkikita. Ang mga panandalian naming pagsasama. May mga araw, Mama Mia, na nakaschedule kaming magkikita, pero imbis na ikaliligaya ko ay ikinasasama pa ng loob ko. Tulad ngayon, may usapan kaming magkikita at magkaroon ng aming weekly bonding. Pero halos magtatatlong oras na akong naghihintay sa kanya. Hindi niya nire-replyan ang text ko. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Inis na inis ako sa kanya, Mama Mia. Kaya imbes na malambing ang bungad ko sa kanyang pagdating, ay pagkasimangot ang sinalubong ko. Ano, Chris? Traffic na naman ba kaya late ka na naman? Inis kong sabi sa kanya. Sorry, mahal. Hinatid ko pa kasi yung mga bata. Sigurado ka bang mga bata? Baka may ibang babae ka na bukod sa akin, ha? Baka may iba ka nang pinangakuan na iiwan mo ang asawa mo para sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabi ko na ang mga hinanakit ko sa kanya, Mama Mia. Oo, nangako kasi sa akin si Chris na iiwanan niya ang asawa niya para sa akin. Kasi nga daw ako ang mahal niya. Sa akin raw siya masaya. Alam ko naman, Mama Mia, na may posibilidad na pinapaikot lang ako ni Chris.
Lalo pa at magdadalawang taon na kaming magkarelasyon, pero hanggang ngayon ay itinatago pa rin niya ako sa karamihan. Para kaming mga ninja. Kailangang sekreto lang. Kailangan mabilis ang kilos at walang makakakita sa amin na magkasama dahil siguradong magkakagulo hindi lang ang pamilya niya, kundi maging ang buhay ko. Sorry na mahal, promise ko sa'yo malapit na. Humahanap lang talaga ako ng tamang timing. At kapag nangyari yon, iiwan ko na si Angel. Huwag ka nang magtampo mahal. Ikaw naman talaga ang mahal ko at gusto kong makasama sa aking pagtanda. Dahil sa mga salitang yon, Mama Mia, ay 2 taon na akong pumapayag na maging pangalawa sa mga priorities ni Chris. 2 taon na ng buhay ko ang inalay ko sa paghihintay ko sa kanya. Ganun lang ang laging nangyayari kapag magkasama kami. Walang date na hindi siya na late. Lagi niyang ginagawang dahilan yung pamilya niya. Lilinawin ko lang, Mama Mia ha? Walang kaso sa akin na inuuna niya yung pamilya niya. Wala po akong magagawa doon kasi alam ko naman na sila ang legal. Sino ba naman ako kumpara sa kanila, hindi ba? I'm only the other woman. Isang hamak na kabit lamang ako na dapat itinatago sa lipunan. Pero sa tingin ko, Mama Mia, ay wala namang masama kung hihilingin ko sa kanya na yung oras na ibibigay niya sa akin ay dapat sa akin lang. Dahil may mga pangako kami sa isa't isa. Pangako na magmamahalan, kaya hindi naman siguro kakapalan kung hihingin ko pa ang oras ko. Na dapat akin lang talaga. Pero kung ako ang masusunod, Mama Mia, gusto ko sana nasa akin na lang ang lahat ng oras ni Chris. Pero alam ko naman yon na malabo at hindi pa yon mangyayari sa ngayon. Hindi ko kinakaila na nakakaramdam din ako ng selos paminsan-minsan. Pero ewan ko ba, hindi ko rin po maintindihan kung bakit ganito na lang kung kapitan ko si Chris. Kahit naman po pinipili kong intindihin na hanggang dito lang talaga ang pwede kong matanggap sa kanya, mga patagong dates, mabilisang pasulyap-sulyap, kung swertihin, short time, pero deep inside, Mama Mia, gusto ko rin namang matanggap yung atensyon na binibigay ni Chris kay Angel sa asawa niya. Gusto ko ring malaman kung ano yung pakiramdam na pinapakita niya sa akin kung gaano niya talaga ako kamahal sa harap ng maraming tao. Sa bawat oras na nakikita ko silang magkasama ng misis niya ay kumukulo yung dugo ko. Iniisip ko sa sarili ko, ano ba ang meron si Angel na wala ako? Maganda rin naman ako, di ba? Maganda rin naman ang kurbada ng katawan ko. Pero bakit siya? Ako na lang. Ako lang ang dapat kay Chris. Kaya naman, nung hindi ko na matiis ang pagiging sweet nila ng asawa niya ay kinompronta ko na si Chris, Mama Mia. Pinakita ko sa kanyang nagseselos na ako. Na hindi na ako okay na nakikita silang malambing sa harap ng tao. Ang sabi niya ay obligasyon daw niya yun sa kanyang asawa. Mas lalo akong nainis sa sagot niya. Sa akin, wala ba siyang obligasyon? Sinabi ko sa kanya na napapagod na ako, Mama Mia. Napapagod na akong intindihin siya. Gusto kong ako naman. Sinabi kong ayoko na ng ganong sitwasyon. Pero biglang umiyak si Chris sa harapan ko. Sabi niya ibigyan ko pa daw siya ng oras. Kailangan daw kasi na alam niyang handa na ang mga anak niya kapag iiwanan niya ang mama nila. At dahil sa pag-iyak-iyak niya ay lumambot na naman ang puso ko. Wala ganun talaga. Mahal ko Actually, Mama Mia, wala naman talaga akong balak na putulin ang aming relasyon at iwan ng tuluyan si Chris. Sinabi ko lang naman yon para magdesisyon na siya. Sigurado naman kasi ako, Mama Mia, na mahal niya ako at hindi niya gustong mawala ako sa buhay niya. Isa lang naman kasi ang gusto kong mangyari.
At yun ay ang iwanan na niya ang pamilya niya, lalo na ang asawa niya para sa akin. Wala akong pakialam kung sino ang masasagasaan ko dito. Ang alam ko, mahal na mahal ko si Chris. Mahal niya ako at magsasama kaming dalawa hanggang sa pumuti na ang mga buhok namin. Yun naman talaga ang gusto ng bawat pusong nagmamahal. Ang makasama habang buhay ang taong itinitubok ng kaniyang puso. Kaya naman, binigyan ko pa rin siya ng oras para ihanda ang kaniyang mga anak. Hanggang sa dumaan na ang ilang mga buwan, pero parang wala pa rin nangyayari. Tuloy lang ang buhay para sa akin, para sa aming dalawa. Masaya pa rin naman naming pinagsasaluhan ang pagkalulong namin sa aming kasalanan, Mama Mia. Pinupuna ni Chris ang kanyang responsibilidad bilang asawa at anak at ama sa kanyang pamilya. Tuloy-tuloy lang ang paninilbihan niya sa simbahan. At ako naman, ganun pa rin. Naghihintay sa isang tabi na parang asong nawawala sa sarili tuwing nakakakita ako ng litrato nilang mag-asawa sa Facebook at Instagram. Ang sweet nilang dalawa. Ang saya nilang tignan, Mama Mia. Parang perpekto ang pamilya nila at perpekto silang dalawang mag-asawa. Sana ako rin. Pero hindi bale. Ang iniisip ko na lang ako ang mahal niya at hindi ang asawa niya. Ako yung may asim at hindi si Angel. Sa kama ko sumisiping si Chris at hindi sa kanya. Iiwanan rin niya yung Angel na yan para sa akin. Dahil ako naman talaga ang nakakapagpaligaya kay Chris at hindi si Angel, Mama Mia. Kampante ako sa sarili kong ako ang mahal ni Chris. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay inaya ako ni Chris na umalis at mag-road trip kaming dalawa. Natuwa ako dahil sa wakas ay masusolo ko na si Chris. Sa wakas, magkakaroon na kami ng bonding na dalawa. Pupunta raw kami ng Baguio. Ang romantic naman. Sinasabi ko na nga ba at ako talaga ang mahal ni Chris? Teka, baka ito na yung pinakahinihintay ko? Baka sosorpresahin na ako ni Chris. Baka sa Baguio niya ibabalita sa akin na hiwalay na silang dalawa ni Angel at pwede nang kaming dalawa. Na-excite ako sa isiping yon, Mama Mia, pero bigla namang binasag ni Chris ang excitement at kaligayahan ko dahil sa sinabi niya sa akin. Isasama daw namin ang dalawa niyang kaibigan para daw hindi makahalata si Angel. At sasabihin niya na lang dito na biglaan kaming nagkayayaan. Alam kasi ng ibang kaibigan ni Chris, Mama Mia, ang tungkol sa aming dalawa. Kaya sabi niya, para wag magduda si Angel, ay magsasama siya ng mga kaibigan. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Mama Mia eh. Akala ko talaga ay masusolo ko na naman siya. Yun pala, magdadala kami ng sabit na naman. Pero sige, tiniis ko na lang. Tutal ang pinakamahalaga sa akin ay ang makasama ko si Chris. Okay lang kahit kasama ang mga kaibigan niya. Ang mahalaga, pagdating sa Baguio ay pwede na kaming magsolo ni Chris sa isang kwarto. Kaya naman pumayag na rin ako kahit na may mga kasama kami sa road trip na yon. Kinuntsaba ni Chris yung mga kaibigan niya na sumama sa amin paakyat ng Baguio nung weekend din na yon. Swerte lang namin at libre naman sila. Oo, Mama Mia, may mga kaibigang konsentidor si Chris. Palibhasa, libreng gala. Kaya pumayag silang pagtakpan kami. Nandun na ako sa loob ng kotse ni Chris kasama ang dalawa niyang kaibigan na sina Ferds at Nicole. Nang tawagan ni Chris si Angel para magpaalam dito sa Baguio trip namin. Grabe talaga ang tatlo kung makapagsinungaling, Mama Mia. Ang sabi ni Chris ay silang tatlo lang ang gagala. Nang magtanong si Angel kung kailan ang balik nila, ay dun na muntik na mabuko si Chris.
Sunday kasi ang sinagot ni Ferds, samantalang Monday naman ang sagot ni Chris. Dahil holiday naman ang Monday na yon. Naguluhan si Angel sa magkaiba nilang sagot at ang akala ko talaga Mama Mia ay bistado na si Chris. Buti na lang at magaling magpalusot itong si Nicole. Ang sabi niya kay Angel ay hindi pa alam ni Chris na Sunday ang balak nilang uwi kasi nga may family gathering daw kina Ferds. Bagay na sinang-ayunan na lang ni Ferds at sinang-ayunan din ni Chris na Sunday na lang sila babalik. Nangako pa si Nicole kay Angel na magdadala ng maraming strawberries. Grabe talaga ang tatlong ito. Buti na lang dahil akala ko talaga ay buko na ang mga pagsisinungaling ni Chris. Rinig na rinig ko ang lahat Mama Mia dahil naka-loudspeaker ang cellphone ni Chris habang katawagan niya si Angel. Kaya naman wala na ring nagawa si Angel kundi payagan si Chris dahil ang sabi niya ay papunta na sila ng Baguio. So yun nga, umakyat po kami ng Baguio that weekend kasama si Ferds at Nicole. Kahit po dismayado ako dahil hindi ko masosolo yung taong mahal ko, ay masaya na rin ako Mama Mia kasi na-share ko sa kanya yung isang parte ng childhood ko na matagal ko nang gustong balikan. At saka kahit papaano naman ay hinayaan lang kami ni Ferds at ni Nicole na gawin kung ano man ang gusto namin. Kaya okay na rin yun para sa akin. Sobrang saya ko nung weekend na yon Mama Mia. Mula Burnham Park hanggang Strawberry Farm sa La Trinidad ay dinayo namin. Sinulit ko itong trip na ito. Bihirang-bihira ko kasi siyang makasama nang kaming dalawa lang, malayo sa kanyang pamilya at walang inaalala. Bihira kaming magkasama nang walang hinahabol na oras at walang nakikialam. Pakiwari ko Mama Mia ay nasa langit na ako nung mga panahon na yon. 2 gabi rin kaming magkasalo sa kama nang hindi siya nagmamadaling umuwi. Hindi na kami halos natutulog Mama Mia dahil sinusulit namin ang aming oras. Umaga hanggang hapon ay namamasyal kami. At gabi naman hanggang magdamag ay pinagsasaluhan namin ang tamis ng aming bawal na pagmamahalan. Walang pagsidla ng galak sa aking puso. Sana ganito na lang palagi. Sana hindi na matapos pa ang mga ganitong sandali. Mama Mia, dun sa trip namin sa Baguio ay mas naramdaman ko kung gaano ko talaga kamahal si Chris. Handa akong isuko ang lahat para sa kanya. Handa akong sumuong sa kahit na anumang giyera. Kahit nga Mama Mia ang eskandalo ng aming relasyon ay handa kong harapin basta't kasama ko si Chris. Lahat siguro ay kaya kong gawin Mama Mia kapag kasama ko ang taong mahal ko. Pero tulad ng lahat ng mga magagandang bagay, ang lahat ay may hangganan. Ewan ko ba kung bakit napakabilis tumakbo ng oras lalo na kung nag-e-enjoy ka at lalo na kung masayang masaya ka. Dumating nga ang araw ng linggo. Ang araw kung saan ay kailangan na naman naming maghiwalay dalawa ni Chris dahil babalik na naman siya sa asawa at mga anak niya. Mama Mia, kahit na ayaw pa naming bumalik ay wala naman kaming nagawa dahil kinailangan na naming bumalik ng Maynila. Kinailangan na naming harapin ulit ang realidad. Ang realidad na hindi ko pagmamay-ari si Chris. Na pagmamay-ari siya ng iba. Na kahit gaano ko pa siya kamahal, Mama Mia, ay hindi ko siya pwedeng hawakan. Hindi ko siya pwedeng angkinin ng buo dahil nakatali na siya sa iba. Mama Mia, kailangan ko nang bumalik sa realidad na sa Maynila ay hindi kami pwedeng magsama ni Chris sa harap ng maraming tao. Nabalik na naman ako sa pangmamalimos ng kaniyang atensyon at oras.
Balik na naman ako sa paghihintay kung kailan magkakaoras sa akin si Chris. Balik na naman ako sa pagtatago ng aming relasyon. Dahil nga, isa lamang akong hamak na kabit ng taong pinakamamahal ko. Isang araw, Mama Mia, siguro mga 1 o 2 buwan pagkatapos ng road trip na yon, ay nakatanggap na lang ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang number. Sa unang tingin pa lang ay medyo masama na yung kutob ko. Hindi ko na sana sasagutin dahil hindi ako komportable nang tignan ko ang number sa screen. Pero dahil na-curious na rin ako, napagdesisyonan kong sagutin na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero may namumuong kaba sa isip ko habang sinasagot ko yung tawag. Hello? Is this Tina? Boses ng babae. Nang sabihin ko nga na ako nga si Tina, ay halos tumigil ang paghinga ko nang sabihin niyang mga katagang, "This is Angel, asawa ni Chris." Nang may pagdiin sa salitang asawa. Mama Mia, sa totoo lang, nang marinig ko ang mga katagang asawa ni Chris, ay pakiramdam ko gumunaw ang mundo ko. Nangatog ng sobra ang mga tuhod ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa taong kausap ko sa kabilang linya. Natakot ako. Pero syempre, dahil palaban kunyari ang kailangang drama, ay nagtaray-tarayan ako, Mama Mia, para lang ipadama sa kanya na hindi ko siya uurungan. Sino ba siya? Asawa lang naman siya ni Chris. Oo, kasal sila, pero ako yung mahal ng asawa niya. Dun pa lang, lamang na ako. Ako ang gustong kasiping ng asawa niya. Ako ang gustong kahalikan ng asawa niya at ako ang gustong makasama ng asawa niya hanggang sa pagtanda. Kaya naman tinanong ko siya kung anong kailangan niya at bakit siya napatawag sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, ay gusto niyang makipagkita para makapag-usap kami ng personal. Ayoko sana, pero mapilit siya. Sabi niya, ako daw ang mag-set ng schedule at ako daw ang mag-set kung saan dahil lagi naman daw siyang available na makipagkita sa akin. Mama Mia, naisip kong ito na ang pagkakataon ko. Kailangan nang malaman ni Angel na hindi na siya mahal ni Chris. Kung hindi kaya ni Chris na sabihin kay Angel ang totoo, pues ako ang magpapaalam sa kanyang asawa sa masakit na katotohanan. Na ako na ang mahal ng asawa niya. Kaya naman, Mama Mia, nagdesisyon ako na makipagkita na kay Angel. Sinet ko na kaagad kinabukasan 3:00 ng hapon ang paghaharap naming dalawa. Tinext ko sa kanya ang lugar. Mama Mia, hindi na ako nagtrabaho sa buong araw na yon. Nag-leave na ako at pinag-leave ko na rin ang araw kinabukasan. Mama Mia, halos mag-6 na oras akong nagpa-practice sa harap ng salamin kung papaano ko haharapin si Angel. Kung ano ang isasagot ko sa bawat tanong na ibabato niya sa akin. At kung papaano ko bibitawan ng bomba sa kanya. Ang bomba na sigurado akong makakapagwasak sa pamilya nila ni Chris. Alam ko, Mama Mia, na masama ang gagawin ko. Pero Mama Mia, mas masama kung makikisama pa si Chris kay Angel na hindi naman niya ito mahal na. Tanggap ko naman ang mga anak ni Chris. Wala na akong magagawa doon. Kaya naman, Mama Mia, pinaghandaan ko ang araw at oras ng pagkikita namin ni Angel. Nagpaganda talaga ako ng sobra para makita niya kung ano ang nakita ni Chris sa akin. Nagsuot ako ng bestida na lalong nagpalutang sa aking kaputian. Nag-high heels din ako. Mama Mia, nagpasalon pa ako at saka nagpa-makeup para sa paghaharap na yon.
Para bang main event ng isang kilalang sports ang gagawin kong pakikipagharap kay Angel. Hanggang sa dumating na nga ang oras ng pagkikita namin. Wala nang urungan, sabi ko sa sarili ko. Laban kung laban hanggang sa huli. Pero labis kong ikinagulat ang nakita ko pagdating ko doon sa tagpuan namin ni Angel. Nandun si Chris. Kasama si Angel at magkasama silang hinihintay ako. Hindi na sana ako tutuloy pa, Mama Mia, dahil hindi ko naman na-practice kung ano ang sasabihin ko kapag nandoon si Chris. Pero nakita na nila ako kaya naman nilakasan ko na lang ang loob ko at lumapit na sa kanila. Tinanong ko si Chris kung anong ginagawa niya doon. Ang sabi niya ay may kailangan kaming pag-usapan. Pero pauunahin daw muna niya kami ni Angel na mag-usap, kaya umalis muna siya sa table namin. Nang makaalis si Chris, Mama Mia, ay hinarap ako ni Angel. Malumanay niyang sinabi sa akin na inamin daw sa kanya ni Chris ang lahat tungkol sa aming dalawa. Sabi niya sa akin ay malaking pagkakasala daw ang ginagawa namin ni Chris, kaya kailangan ko na daw tigilan ang asawa niya. Doon ako nagmatigas, Mama Mia. Sinabi kong hindi ko gagawin yon dahil mahal ko si Chris. Sabi niya, napakakapal daw ng mukha ko. Sinagot ko naman siya na at least makapal pero fresh pa rin, hindi katulad niya na losyang na. Mama Mia, ang akala ko ay magwawala si Angel sa mga sinabi ko. Pero mahinahon niya pa rin sinabi sa akin na sinasayang ko lang daw ang oras ko at ang buhay ko kay Chris dahil hindi naman daw ako ang pipiliin nito. At isa pa, Mama Mia, hindi raw ako dapat magmatigas dahil kakampi niya ang batas. Akmang sasagot pa ako nang biglang bumalik si Chris sa table namin. Tinanong ko siya kung ano ang mga pinagsasabi ng asawa niya sa akin. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung hindi ba niya ako pipiliin. Hindi ba niya ako ipagtatanggol at hindi niya ba ipagtatanggol ang pagmamahalan naming dalawa. Pero malungkot lang niya akong tiningnan, Mama Mia, at ang sabi niya, ayaw na raw niyang magkasala sa kanyang pamilya. Ayaw daw niyang lumaki ang kanyang mga anak na kinamumuhian siya. Inamin daw niya ang lahat kay Angel dahil nakokonsensya na siya. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung papaano naman ako. Paano kami at paano na lang ang pagmamahalan namin. Doon niya sinabi sa akin na wala nang kami. Na simula sa araw na yon ay tinatapos na niya ang lahat sa amin. Na ipagdadasal daw niyang makahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Yung lalaking akin lang at walang sabit. Pero hindi ko tinanggap ang mga sinabi ni Chris, Mama Mia. Pinaglaban ko ang pagmamahalan namin. Sinabi ko sa kanya na eskandaluhin ko siya. Sasabihin ko sa church namin ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Pero nagulat ako nang sabihin niya na alam na raw ng lahat at siya mismo ang umamin at nag-step down sa kanyang posisyon sa aming simbahan. Itigil na daw namin ang lahat at wala na raw akong magagawa pa doon. Mama Mia, ayaw na ni Chris sa akin. Pero sabi niya mahal niya ako. Sabi niya iiwanan niya ang asawa at mga anak niya para sa akin. Dapat ako ang piliin niya, Mama Mia. Dahil may mga pangarap kaming dalawa. May mga isinugal ako para sa kanya. Mama Mia, sinayang ko ang 2 taon ng buhay ko para sa kanya. At lahat ng iyon mauuwi lang sa wala. Hindi ko kayang tanggapin yon, Mama Mia. Lahat ng mga binuo naming pangarap ni Chris, lahat yon ay bigla na lang natunaw. Talagang durog na durog yung puso ko pagkatapos naming mag-usap. Mama Mia, kung hindi pala niya kayang panindigan yung mga pinangako niya sa akin noon, lalo na naiiwanan niya yung pamilya niya para sa akin, sana ay hindi na lang siya nagbitaw ng salita.
Dahil sa pagpapakita niya sa akin kung gaano niya ako inalagaan at sa mga salitang sinasabi niya sa akin na ako lang ang mahal niya at wala ng iba, umasa ako ng lubos. Doon ko na halos pinaikot ang mundo ko. Lahat binigay ko sa kanya. Sa amin at sa aming relasyon. Pero nauwi lang pala sa wala ang lahat. Nasayang lahat ng investment ko, Mama Mia, at nasayang lahat ng mga sakripisyo ko. Sabi nga nila, lahat ng tao ay nababaliw kapag umiibig. All is fair in love and in war. Mapamayaman ka man, edukado, kapos sa buhay, walang exception doon. At mukhang isa nga ako sa mga nagpapatunay niyan, Mama Mia. Mama Mia, may kaya naman ako sa buhay. Maganda rin ako at alam ko, Mama Mia, na pwede akong makahanap ng isang lalaking binata. Pero wala eh. Mahal ko pa rin si Chris. Hindi ko maigawang ibaling ang pagtingin at pagmamahal ko sa iba. Gusto ko pa rin ituloy yung mga pangarap na pinaplano namin. Pero ngayon, Mama Mia, alam ko kung itutuloy ko yun ay mag-isa ko na lang yung gagawin. Tatawagin niyo ba akong isang malaking tanga? Kung sasabihin ko, Mama Mia, na hanggang ngayon ay umaasa pa rin akong tutuparin niya yung mga pangako niya sa akin. Masyado na ba akong nagiging makasarili? Mama Mia, ang sabi ng iba ay kailangan ko lang simulan ang pagbabago at kailangan ko ring simulan muli ang buhay ko. Pero paano? Paano kung bawat hakbang na gagawin ko ay si Chris lang ang naaalala ko? Paano kung sa bawat lalaking nanliligaw at sumubok na umibig sa akin ay si Chris lang ang hinahanap ko? Mama Mia, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko ba mamahalin si Chris. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ba magpapakatanga ang puso ko sa kanya. Siguro nga, wala na talaga akong makikita pang katulad ni Chris. At aaminin ko, Mama Mia, na sa bawat gabi bago ako matulog ay ini-imagine kong babalik si Chris sa akin. Ini-imagine ko, Mama Mia, na nagawa lang niyang sabihin lahat ng yun sa akin dahil kaharap niya si Angel. Dahil ayaw niyang ilayo ni Angel ang mga anak niya sa kanya. Ini-imagine ko, Mama Mia, na hanggang ngayon, sa kaibuturan ng puso ni Chris, ay ako pa rin ang nag-iisang babaeng minamahal niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko yun iisipin. Hanggang dito na lang, Mama Mia, lubos na gumagalang, Tina.